Ngayon ay ika-4 ng Mayo. Ako si Lorlyn Garcia Velarde. Hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa. Ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Articles of Impeachment versus VP Sara aprobado ng House Committee. Bulkang Mayon nananatiling nasa Alert Level 3, clearing operations patuloy na isinasagawa kasunod ng matinding ashfall. Higit 100,000 individual apektado. Higit 5,000 naman ang nasa evacuation centers matapos maapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Inflation rate sa bansa inaasahang lumobo. Trabaho para sa 1,200 LGU hatid ng peso. Mga tanim ng marijuana sa Karu winasak ng PDEA at PNP kontra droga. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa paunang balita, nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon matapos ang pagputok nito noong nakaraang Sabado na nakaapekto sa nasa 52 barangay at halos 200,000 residente sa Albay bunsod ng matinding ashfall at sunod-sunod na pag-agos ng pyroclastic density current o uson. Kasunod nito, patuloy ang pagsasagawa ng water spraying at ash clearing operation sa mga pangunahing kalsada sa mga apektadong bayan upang tiyaking ligtas ang daanan ng mga residente at emergency responders. Patuloy rin ang pagmonitor ng otoridad sa mga ilog at daluyan ng tubig sa posible pang pagragasa ng lahar sakaling magkaroon ng malakas na ulan sa lugar. Namahagi naman ang Department of Health ng N95 mask at nag-deploy ng water stations at mobile clinics upang tugunan ang mga posibleng respiratory illness dulot ng ashfall. Kaugnay pa rin ito, ang pagbuga ng abo ng Mayon Volcano ay nagdulot ng mabigat na pagsubok sa mga mamamayan sa probinsya ng Albay. Maraming residente ang apektado sa Albay kung saan mahigit 100,000 individual na ang apektado base na rin sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Base naman sa report ng Office of Civil Defense Officer in Charge Cesar Adonardo, ang mga lugar ng Kamali, Ginobatan at Ligao ang apektado at ang pinakamatinding apektado ay ang bayan ng Ginobatan. Samantala, dumating na sa Ginobatan Albay ang isang water desalinator o water purification unit mula sa Coast Guard District Bicol. Sa pamamagitan nito, makakagawa ng malinis at ligtas na inumin na magagamit ng mga residenteng apektado lalo na sa mga evacuation center. 10,000 litro ng malinis na tubig ang kayang gawin nito kada araw. Samantala, nagpaalala naman ang Department of Health na ang ashfall ay hindi ordinaryong alikabok at ito ay pwedeng magdulot ng paninikip ng paghinga. Kung kaya't dapat ay magsuot ng face mask, iwasang lumapit sa permanent danger zone, isara ang pinto at bintana, panatiliing hydrated ang sarili at maging alerto sa mga balita. Sa kaugnay na balita pa rin, nagkaloob ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang apektado ng pagdaloy ng pyroclastic materials mula sa Mayon Volcano sa Bicol Region. Ayon sa DSWD, mahigit 59,000 family food packs, hot meals at hygiene kits na ang naipamigay sa mga evacuees sa Albay. Nagpatupad din ang ahensya ng psychosocial activities para sa mga bata, gayon din ng emergency cash transfer at cash for work para sa mga nawalan ng kabuhayan. Sa pinakahuling tala, nasa higit 1,400 na pamilya o higit 5,000 individual ang nasa evacuation center habang lumampas na sa 71 million pesos ang kabuuang naibigay na tulong.
Para po sa ating lagay ng panahon, patuloy pa ring umiiral ang easterlies na nagdudulot ng parehong pag-ulan at mainit at maalinsangang panahon sa bansa. Ag-asahan ang kalat-kalat na pag-ulan na magdudulot ng bahagyang pagbawas sa maalinsangang panahon sa Palawan, Western Visayas, Negros Island, Zamboanga Peninsula at Barm, habang may tsansa ng bahagyang pagbuhos ng ulan sa nalalabing bahagi ng bansa. Ngunit mas mananaig ang init at maalinsangang panahon. Patuloy pong mag-iingat dahil halos 40 lugar sa bansa ang inaasahang makakaranas ng heat index na nasa 40 degrees Celsius o higit pa, at mararamdaman naman sa Dagupan City, Pangasinan ang pinakamainit na heat index na papalo sa 44 degrees Celsius. Susunod sa News Force. Articles of impeachment laban kay VP Sara aprobado ng House Committee. Inflation rate sa bansa inaasahang lumobo. Mga tanim ng marijuana sa CAR winasak ng PIDEA at ng PNP kontra droga. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.